lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Sa araw ng Sabado, lumalapit po tayo sa pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Tayo po'y mapapalad sapagkat meron tayong nanay na nagdadasal para sa ating kapakanan. Tayo'y kanyang mga anak. Kung paano niya minahal si Jesus, ganon ang kanyang pagmamahal sa atin. At ang taimpim niyang dasal, dahil mga anak niya tayo, mapabilang tayo sa kaharian. Kaya ang ating kaluluwa, ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang prioridad niya. Kaya lang tayo, minsan ayaw natin na mapabilang sa langit dahil pinipili natin ang ating mga kasalanan. Patuloy pa siyang umaasa. Pumapatnubay, gumagabay, umiiyak kung tayo'y nawawala. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng, si Santa Mariang Banal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napapapunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, naibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon, saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan.
Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno, ang apoy nito at ang pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pag-alilimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Ako, o Poon, iligtas mo sana. Mabubuting tao ngayon ay wala na. Wala nang matapat ngayong makikita. Pawang sinungaling sa isa't isa. Pakunwaring lahat ang salita nila. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Patigilin mo madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magwika. Yaong palagi nang ang sinasalitay, kami magsasabi niyong aming nasat. Sinong mag-uutos sa amin? Sino nga? Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Pangako mo Poon ay maaasahan. Ang nakakatulad ay pilak na lantay. Tinunaw sa hurno. Matapos mahukay, 7 beses ito na pinadalisay. Kami, o Poon, lagi mong ingatan. Sa ganitong lahi, huwag pabayaan. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito, dinggin niyo siya. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama
at nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kung hindi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung anong kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayon, bakit sinabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga taong gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Jesucristo. Sa ating pong ebanghelyo ayon kay San Marcos, napakinggan po natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ito'y patikim sa mangyayaring resurrection, pagtagumpay niya, pagbangon, pagkabuhay niya. Kasi hindi maintindihan ng mga aalagad kung ano ibig sabihin ng magbata ng hirap, patayin, ngunit sa ikatlong araw mabubuhay na maguli. Kaya ito ang hinihintay sa atin. Sapagkat kung tayo maging tapat, tutularan din natin ang pagkabuhay at pagbabagong anyo ni Jesus. Tayo rin ay magniningning katulad ng mga bituin, kasing sinag ng araw at puting-puti ang ating damit. Kaluwalhatian, tagumpay at panalo. Ngunit dadaan tayo sa mga pagsubok, suliranin, problema, hamon. Kumapit lamang tayo. Ang gusto kong bigyan diin ang ating unang pagbasa kay Santiago. Ano ang sabi niya? Yung dila. Sabi niya, yung dulo muna. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pag-aalimura. Pwede kang positibo, manggaling sa labi mo, pinipili mo yan eh. O negatibo. Ang sabi ni Santiago, napalalagabgab ang maliit na apoy sa isang malawak na kagubatan. Yung nanggagaling sa ating labi, parang maliit na apoy lang yan. Sa simula, ngunit kasi wala tayong konsepto ng gubat eh. Yung buong gubat ay maring matupok, masunog. Dahil sa isang salita. Ngayon ay viral. Alam niyo yung viral? Buong mundo alam na. Yung epekto ng sinabi ng isa, kumalat. Kung ikaw ang tinutukoy doon, gusto mo nang palitan ng iyong muka, gusto mo nang palitan ng iyong pangalan kasi kahiya-hiya na. Mahina tayo pagdating dito.
tayong mga Pilipino, mahilig chismis. Kaya meron tayong bagong kataga, mga Marites, Marisol, at marami pa. Kaya kasi libangan natin yan. Kung wala tayong magawa, ano ba, Mare? Masarap pag-usapan ng iba. Pero kung ikaw ang pinag-uusapan, at tayong mga Pilipino, yan, katangian naman natin, pwede tayo magpatawad. Mga Kristiyano tayo. Ngunit mahirap tayong makalimot. Kahit na ba ilang dekada na yan. Kasi sa ibang kultura, pagkatapos ng mahabang panahon, lipas na. Nakalimutan na, hindi ang Pinoy. Di ba? Kasi naalala mo noon, parang kanina lamang, parang sinariwa. Ganyan tayo. Hindi po ba? Kaya pakaingatan, mga kapatid, ang manggagaling sa bibig natin. Malaking epekto. Lalong-lalo na ngayon. Yung mga negatibo, kalat kagad. Social media. Hindi ba mga salita yan? Ang sasakit, nakakahati. Kaya, yan lang po. Gusto ko nang pahabain pa yung aking homilya, yung bukod sa chismis, yung pagmumura. Nako, akala natin uso yung mga artista sa pelikula, yun ang sinasabi. Gagayahin ko nga. Puro mga mura yun. Wala naman nakikinig sa pari. Kung imbis na magmura, mabigla ka, malulutong na mura. Wala na ako naririnig na purihin ang Santisima, Ama, Anak at Espiritu Santo. O katamis-tamisang Jesus. Kung nabibigla, may nagsasalita ba ganon? Yung Sus Mariosep. Yung Sus Mariosep, Jesus, Maria at Jose. Pwede pa yon. Pero kung nabibigla tayo, nako, puro mura. Yung iba pa, English pa. Nako, parang uso. Ngayon, may mga bata dito. Sasabihin mo sa bata, you are not good enough. You are not good enough. Nako, mababaon ito sa isip. Lalong-lalo na sa puso. Masakit yun. O kayo, balikan nyo karanasan nyo na nasaktan kayo. Lahat tayo nasaktan sa mga pananalita. Sabi nga, di naman tayo kailangang maging Kristiyano Kung ano ang ayaw mong mangyari sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Di po ba? Kaya subukan po natin makontrol ang chismis. Sabihin mo lang yung maganda, yung mabuti, makakapagbigay ng inspirasyon. Huwag magmura. Sana yung mga tinatawag na pious invocations. Jesus, Mary, and Joseph, I offer my life to you. O sweet Jesus, blessed be the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee. May mga dasal. Kung mabigla ka, sanayin po natin yun. Payo ko lang po. Sige po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, nawa po ang mamutawi po sa ating labi
Sa ating bibig, ang paggamit ng dila ay mga pagpupuri. Kung narinig ka ng tao, magbibigay ng lakas ng loob at mapapaganda ang ating kapaligiran dahil sa pamamagitan ng iyong salita. Napapaangat, napapabangon, gumaganda ang daigdig natin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagbagong anyo ang ating tagapagligtas sa harap ni Pedro, Jaime at Juan sa itaas ng bundok at nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Halina at ating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating mga panalangin. Tugon po natin, Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, naway akayin tayo sa kaluwalhatian ng makalangit na tahanan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwinang presensya at luwalhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin ang makapiling ang Diyos, kasama si Maria at lahat ng banal sa langit. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagpakasakit, naway ang nagbagong anyong si Kristo, ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakita sa banal na kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandali sa aming buhay. Tulugan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nakakasama namin at makita ka ang iyong kamay sa gumagalaw sa bawat sandali. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal.
Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhin ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birhing Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad. Ang iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa mahabang kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, di karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na Manalangin po. tayo, Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo iniling na iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. May inyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.